Nang maghugas lang ng damit ang babae, lihim na natutunan ng isang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Kaya nais niyang subukan ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nang walang nakakakita, hindi inaasahan na, natutunan niya ang Chen style. Ang ikasyam na espiritual na kakayahan ng Tai Chi na hindi maabot ng kanyang mga ninuno. Ito ang ikasyam na landas ng Tai Chi. Ang mga ninuno lamang na lumikha ng taiji ng mortal na daigdig ang nakakapag-ensayo nito. Ikapito na bahagi. Ako, si Chen Changsheng, ay malubhang nasugatan ng sekta ng banal na perlas. Hindi ko inaasahan na bago ako mamatay ay makakakita pa ako ng isang ganito kalakas na mandirigma. Kanino mo natutunan ang Chen style taiji? Nako, nadiskubre na ako. Ang Chen style taiji ay ipinapamana sa mga lalaki, hindi sa mga babae. Kung malaman ng iba, mapapahamak ko ang binata. Ginoo, nais kong maging inyong alagad. Napakaseryoso nitong Ginoo, dapat ko nang puntahan si Ginoong Xiang. Axu, alam ko na kung paano gagamutin ang birthmark mo. Binata, sumama ka sa akin. Binata, tingnan mo. Ginamit ko ang silver needle para tusukin siya sa 4 na acupuncture points. 4 na acupuncture points sa kanyang kamay. Gising ka na. Ginoo, ang iyong panloob na sugat sa gulugan. Ihatid niyo na muna ako pabalik sa pamilya Chen para makapagpahinga. Siya po ang anak ng pamilya Chen, si Ji Chenhao. Noong mga panahong iyon, malubha akong nasugatan ng Shenzhoumen. Ngayon, kung babalik ako agad, baka puntahan ako ng Shenzhoumen. Tiyak na magiging madyugo at marahas ang mangyayari. Maraming salamat po sa inyong pagliligtas sa amin, Gurong mahal. Tanggapin niyo po ang pagyuko ng inyong alagad. Ginoo. Masyado na po kayong nagpapakumbaba, isang katulong lamang po ako sa pamilyang Chen. Hindi ko po karapat dapat maging inyong guro, totoo ngang ang Tai Chi ay para lang sa mga lalaki, hindi para sa mga babae. Ako ang nagpatupad ng patakarang iyan sa pamilya. Hindi ko akalain na ang isang babae ay makakapag-aral ng Tai Chi sa ganitong antas. Kapag gumaling na ako, tiyak na iwawaksi ko na ang patakarang iyan. Guro, kapag gumaling na ako ay tiyak na dadalaw ako sa inyo. Nako, anong nangyari, Axu? Hindi ka pa nag-insayo ng pakikipaglaban ngayon. Kapag nalaman niya ni Lolo, mapaparusahan ka na naman niya. Basta mawala lang ang birthmark mo sa mukha, kahit mapag-alitan pa ako ni tatay, okay lang. Hindi pwede iyon. Ang binata ay ang magiging tagapagmana ng Chen style Taiji Quan. Halika na, sumama ka sa akin. Chen Hao. May lakas ka pa palang mag-ensayo. Ilang taon ka nang nag-ensayo ng Tai Chi, hindi mo pa rin mapanatili ang iyong posture. Napakalaking kahihiyan sa ating pamilya Chen. Paano magkakaroon ng pamilya Chen ng isang walang kwentang tulad mo? Ang galing ni Master Hao sa medisina ay kilala sa malayo't malapit. Napakaraming magandang reputasyon ang naidulot niya sa pamilya Chen. Paano mo siya magagawang insultuhan ng ganyan? HMP.
HMP, pangit na bagay ka, huwag ka nang makipag-usap sa akin. Tumawag kayo, hawakan ninyo itong pangit na bagay. Pira-pirasuhin ninyo ang mga binti niya. Opo, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Mali ba ang sinabi ko? Hayop ka, magsasagot ka pa ha. Kuya Tang, kung mang-aapi ka pa ulit, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos na ako sa'yo. Sige, tingnan natin kung paano ka magiging bastos. Tigil. Tito. Bakit kayo naparito? Hindi ba kayo nagsasanay ng maayos? Ano ba ang ginagawa ninyo? Nahuli na naman si Kuya Chen Hao ngayon. Pinagmamasdan ko po siya. Hindi po, Ama. Ang binata ay nakapagligtas ng isang matandang ginoo sa likod ng bundok kanina. Manahimik ka. Xiao Hao. Ganyan ka pa rin, tamad. Laging kasama ang katulong na iyon. Napakadismaya mo sa akin, Ama. Hindi po. Anong ginagawa ng alilang ito sa training ground? Hindi ba niya alam na ang Chen style Taiji, suntok sa lalaki, hindi sa babae ang tuntunin, di ba? Si Axu ang nagdala sa akin dito sa training ground. Hindi naman niya ninakaw ang pag-aaral ng Tai Chi ah. Mabuti naman kung ganoon. Huwag ka nang babalik dito sa training ground. Opo, ikalawang ginoo. Maganda na rin dahil lahat tayo ay narito na sa bulwagan. Noong nakaraang mga araw, dumating ang panliligaw mula sa sekta ng banal na baboy. Itinuro na pakasalan ng batang lalaki ang angkan ng mga banal na baboy. Alam naman ninyo. Ang angkan ng mga banal na baboy ay isa sa mga namungunang angkan sa kaharian. Isang napakahalagang bagay kaya kailangan nating pag-usapan ito ng mabuti. Naku kuya. Napakagandang balita naman ito. Sa tulong ng angkan ng mga banal na baboy, muling sisikat ang angkan natin. Ibalik ang dating kaluwalhatian. Na ang dalagang si Zhu Laiyaw ng sekta ng Sacred Pearl ay magkakagusto sa isang hamak, ay magiging karangalan din ba yan ng ating pamilyang Chen? Basta mapaalis lang natin si Chen Hao. Ako na ang susunod na pinuno ng pamilyang Chen. Natatakot din ako na kahit may kaunting koneksyon tayo sa sekta ng Sacred Pearl, matagal na rin iyon. Xiao Hao, ayaw mo bang mag-aral ng martial arts? Pagpapakasal sa pamilya ng Shenzhou. Para kay Yugang, ito ay isang magandang hantungan. Pagpapakasal. Hindi ako pumapayag. Noon, sinalakay ng Shenzhou ang ninuno ng angkan namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung nasaan siya. Dahil doon, bumagsak ang angkan namin. Ngayon, gusto ninyo pa nga akong maging manugang sa pamilyang Shenzhou. Hindi ba kayo natatakot? Natututukan tayo ng mga tao sa mundo ng pakikipaglaban, ang angkan natin. Chen Hao, ang mga sinasabi mo ay mga lumang kwento na. Ngayon, kailangan ng umangat ang angkan natin. Kailangan natin ang lakas ng pamilyang Shenzhou, di ba? Kapag umangat na ang angkan natin, sino pa ang mangangahas na maliitin tayo? Kahit na may ilang pagtulong ang mga Diyos ang baboy sa ating pamilyang Chen. Ngunit ang muling pagbangon ng pamilyang Chen ay responsibilidad ng bawat miyembro ng pamilyang Chen. Ang pagpasok sa pintuang ito ng Shanzhou ay ang iyong tadhana. Ano man ang inyong sabihin. Hindi ako magpapakasal sa ibang angkan. Mukhang may gusto ka na sa pangit na alilang babaeng iyon na si Qin Ziyu. Kaya ayaw niyang maging manugang. Kaya naman pala kayong dalawa ay laging magkasama. Abay hindi makatarungan. Ano ba ang masama kay Axu? Masipag at mabait siya, maamo at magaling sa gawaing bahay. At kung tayo'y magsasama-sama bilang isang pamilya, unahin mo ang pera. Hindi ba kaya nating buhayin ang ating pamilyang Chen? Tama na, iangat mo ang iyong dibdib. Maaaring natuklasan na nila ang pagnanakaw ko ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nadiskubre na nila. Kung mangyari iyon, tiyak na mapapahamak din ang binata. Ano ang gagawin natin? Hyun-Soo. Mabait na tinanggap ka namin sa aming pamilya, at gayon paman, nang akit ka pa kay Xiao Hao. Ang lakas naman ng loob mo. Tay, hindi po ako nang akit kay Xiao Hao. Pakawalan niyo na po siya. Sige na, bunso. Ang pangit naman niya talaga, nasusuka pa nga ako sa kanya, narinig ko na. Ang ganda-ganda raw ni Seniorita Zhu Laiyaw. Daig pa ng daig ang mga katulong.
Sekta ng mga baboy na Diyos. Narinig ko raw na ang mga alagad ng sekta ng mga baboy na Diyos ay pawang malalaki at matataba, na ang pagkain ay gamit ang palanggana. Ang mga may timbang na wala pang 500 jin ay maituturing na payat. Ano? Ipapakasal ninyo ang binatang Panginoon sa sekta ng mga baboy na Diyos. Hindi ba tinutulak ninyo ang binata sa kapahamakan? Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito, aling-aliping babae ka. Malapit na dumating ang mga tao ni Kuya Shen Zumei. Umalis ka na at magdesisyon ka na. Tama po, Tito. Ito ang pagkakataon para umunlad ang ating angkan Shen. Isang napakabihirang pagkakataon ito. Inihahanda na ang mga gamit pang kasal, at inayos na ang pagpapakasal ni Chen Hao. Opo. Mga ginoo at binibini, ang aming Panginoon ay nagpupulong sa loob. Patawarin ninyo ako, magpapalam lang ako saglit. Kayang-kaya ninyo pala kayong pamilya Chen, ah. Kuya, ikakasal na si Chen Hao sa akin. Hindi ka ba pwedeng maging magalang? Alam ko na, Yaw. Kapatid, sisiguraduhin kong maibabalik ko si Chen Hao sa iyo ngayon. Hindi pwede, ama. Kung papasukin mo ako sa pintuang ito ng Shanzhou, mas gugustuhin ko pang mamatay. Sa puso ko. Si Axio lang ang laman. Hindi ko akalaing ang binata ay may ganito kalalim na pagmamahal sa akin. HMP. Ginoo at binata, kayo na lamang ang tanging dugong mana niya. Kilala rin siyang matapang na agila. Hindi ba't mapapaunlad din naman niya ang angkan niyo balang araw? Ang kapakanan ng angkan ang higit sa lahat. Chen Hao, huwag mong sisihin ang iyong ama sa kanyang pagiging malupit, kung gayon. Ama. Ganun pa rin ang sasabihin ko, kung mapapangasawa ninyo ako, mas pipiliin ko pang mamatay. Ang laki naman ng bunganga mo. Kayo at ako,